Down the mountain, the river flows, and it brings refreshing wherever it goes. Through the valleys and over the fields, the river is rushing, and the river is here. The river of God sets our feet a dancing. The river of God fills our hearts with cheer. The river of God fills our mouths with laughter, and we rejoice, for the river is here. The river of God is teeming with life. All who touch it can be revived. And those who linger on this river shore will come back thirsting for more of the Lord. The river of God sets our feet a dancing. The river of God fills our hearts with cheer. The river of God fills our mouths with laughter, and we rejoice, for the river is here. Up to the mountain we love to go, to find the presence of the Lord. Along the banks of the river we run, we dance with laughter, giving praise to the sun. The river of God sets our feet a dancing. The river of God fills our hearts with cheer. The river of God fills our mouths with laughter, and we rejoice, for the river is here. Ay ang Amerika. Sabi ng iba, ang Antichrist daw si Obama. Sabi naman ng iba si Trump. Ano ba talaga yung totoo sa Bible? Makikita na natin sa Biblia, mga kapatid, itong mga prophecy ito, ang Bible din po ang mag-i-interpret. Dapat po nating malaman, kailangan natin i-consider po, we must consider these two principles, no? In order to understand Bible prophecy, kailangan po malaman natin dalawang principle nito. Number one, the Bible must interpret, must be its own interpreter. I-interpret ng Bible ang sarili niya. The Bible must be, sabi rito, its own interpreter. Pakibasa po natin itong aklat po ng, para lubos natin maunawa ng pag-aaral sa prophecy at sa Bible. Buksan po natin itong aklat ng Isaiah chapter 28. Makikita natin dito itong sinabi ng Panginoong Diyos kung paano natin mauunawaan ng ang propesya o ang salita ng Diyos, yung mga mysteries.
chapter 28, ganito po ang sinasabi ng Panginoon. Okay, beginning verse, sabi po ito, 9 and 10. Whom shall he teach knowledge? And to whom shall he make to understand doctrine? Them that are weaned from the milk and drawn from the breast. Maliwanag ang sabi ng salita ng Diyos. Sabi rito, sino ang tuturuan niya ng kaalaman? Ito po, no? Sino raw ang bibigyan ng Diyos ng knowledge? And to whom shall he make to understand doctrine? At sino ang bibigyan niya ng pangunawa sa aral? Sabi ng Panginoon, them that are weaned from the milk and drawn from the breast. Ibig sabihin ng Lord, yun daw hindi ng mga baby Christian na ang kinakain puro gatas. Puro gatas. Alam niyo mga kapatid, katulad ko, no, ako'y crusader po kami. Katatapos ng crusade, alam natin pag krusada, lahat ng tatanggap diyan mga baby Christian, minsan mga baguhan, wala pang alam sa spiritual na bagay. Talagang yan, pakakain nyo talaga puro gatas. Magaang pagkain muna. Hindi pa pwede yung mga mysteries, yung mga deep things of God, o mga revelation malalalim. Ang ipapakain talaga puro pang baby Christian. Pero sabi ng Bible, kapag ang isang Kristiyano lumago na, nagkaedad na, kailangan mga kapatid, sabi nga ng Bible, sabi nga ng Hebrew chapter 6, verse 1, beginning verse 1, sabi rito, sabi niya, living now the principles of the doctrine of Christ, and let us go on unto perfection. Ibig sabihin ng Panginoon, maliwanag ang pinaliwanag ni Apostle Paul na iwanan daw natin muna itong mga principles, mga fundamentals, mga alam niya, mga basic teachings ng Bible. Gusto ng Lord, sabi niya, let us go on unto perfection. Dumako tayo sa perfection revelation. At ito naman po ang sinasabi rin ng Isaiah. Sino ang tuturuan niya ng kaalaman? Them that are weaned from the milk. Yung hindi na kumakain ng gatas. Ibig sabihin, hindi na puro gatas. Ayun po, makakakain ka na ng matitigas na pagkain, yung mga kaalaman, mga mysteries, sa verse 11 o 10. For precept, tuloy ko po, must be upon precept. Precept upon precept, line upon line upon line, here a little, and there a little. Ito ang pag-aaral sa Bible. Sabi rito, kailangan precept must be upon precept. Precept upon precept. Sabi rito, line upon line upon line. Here a little, and there a little. Maliwanag po ito. Kailangan i-compare natin ang Word of God. Number 2, sa principle, we must compare the Word of God with the Word of God. Ibig sabihin, kailangan i-compare natin ang Scripture to another Scripture. Minsan ang mystery nasa Revelation, ang kasagutan sa mystery nasa Book of Isaiah. Minsan nasa Zechariah. Minsan nasa aklat po ng Nahum o Amos. Ganun po, line upon line, verse by verse, precept must be upon precept. Ano yung ibig sabihin ng precept? Precept means a commandment. Precept, no? Kaya kailangan po, line upon line, verse by verse, book by books, no? Yan po ang pag-aaral. Minsan ang kasagutan nasa ibang aklat. Pero tandaan po natin, ang Biblia ang mag-i-interpret. The Bible must be its own interpreter. Makikita mo yung mystery sa Bible din po. At yan ay makikita natin kapag nasa atin ang Holy Spirit, ibibigay ng Lord
yung revelation sa atin. Doon po kikilos, doon gagana yung gift. Ang gift ng Holy Spirit, yung wisdom, yun, i-guide tayo ng wisdom. Tuturuan tayo ng Panginoon para makita natin yung mystery ng Bible. Kaya tandaan po natin, here a little and there a little. Ibig sabihin, minsan nasa Revelation ka, hindi mo maintindihan, pumunta ka sa aklat ng Book of Daniel, makikita mo yung kasagutan. Here a little and there a little. Line upon line, verse by verse, precept must be upon precept, book by books. Amen. Kaya nga, ganito po ang pag-aaral sa salita ng Lord. Kaya nga, itong halimbawa, magbigay po ako ng halimbawa. Dito sa Book of Daniel chapter 7, ito ang ating subject po na pag-aaralan sa gabing ito, itong 4 kingdoms, 4 Gentile kingdoms na maghahari sa mundong ito. Alam natin yung 4 na kaharian yan. Babasahin ko po ang Book of Daniel chapter 7 para maipakita natin lalo yung sikreto rito. Thank you, Jesus. Okay. Beginning verse 1, ito po ang sinabi ng banal na kasulatan. In the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream and visions. Nakakita si Daniel ng pangitain of his head upon his bed. Then he wrote the dream and told the sum of the matters. Verse 2. I, Daniel, spake and said, I saw in my vision by night, and behold, the 4 winds of the heaven strove upon the great sea. Nakita ni Daniel sa kanyang pangitain ang 4 na hangin ng kalangitan nakikipag-strove sa karagatan, sa tubig. Hindi po literal na hangin yan. Hindi po literal na dagat yan. Pag in-interpret natin yan, baka sabihin natin literal na karagatan o ocean, hindi po dagat yon, hindi po literal. Ang Bible po, tandaan nyo, ang salita ng Diyos, sabi ng Romans 7:14, ay spiritual. Kahit si Jesus, sinabi niya yan. Sabi niya, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Ibig sabihin, ang mga salita ng Diyos pala na pinangangaral niya, spiritual. Kaya hindi natin pwedeng i-interpret ng literal. Halimbawa, nung sinabi ni Jesus, ako'y naparito para ang mga bulag ay makakita, sabi niya. At ang nakakakita, aking bubulagin. Pag in-interpret mo yan ng literal, baka iisipin mo, dumating si Jesus para dukutin yung mata ng mga nakakakita. Hindi po literal yon. Ibig sabihin, tatakpan niya yung pangunawa nila para mabulag sila. Hindi literal na bubulagin. Ganon din itong hangin. Sa Bible, ang hangin, makikita niyo itong hangin sa ibang aklat. Kahit itong sea o karagatan o dagat. Buklatin natin ang Revelation. Nandito ang kasagutan ng mystery. Ano ba yung dagat na ito? Nakita ni Daniel, umahon sa dagat ang 4 na halimaw o hayop. Beasts, no? Pag sinabing beasts, 4-footed animals. Hindi basta-basta animals, mababagsik na hayop. Tulad ng lion, leopard, cougar, at iba pang mga mabagsik na hayop. Tawag niyan mga beasts. Diba? Ngayon mga kapatid, dito sa Revelation, makikita natin, bago natin talakay ng 4 kingdoms, para makita, may-share lang po natin itong sikreto ng pag-interpret sa Bible, no? Revelation chapter 17, tignan natin ang dagat. Ang karagatan ay pinaliwanag ng angel kay Apostle John. Nang nakita ni Daniel, hindi ba nakita ni Daniel na umaahon sa karagatan ng isang halimaw, no? Isang hayop. Sabi ni Daniel sa verse 15,
And he saith unto me, sinabi ng angel kay Apostle John, the beloved, the waters which thou sawest, where the whore sitteth, are peoples and multitudes and nations and tongues. Hindi na po. Ito palang karagatan na ito, hindi literal na dagat, kundi mga tao. Maraming tao. Multitudes of people. Ibig sabihin, maraming tao. Talagang, ang sabi rito, yun ang ibig sabihin ng karagatan. Ibig sabihin, ang apat na halimaw ay aahon mula sa daigdig na ito. Mula sa maraming tao. Itatayo sila ng Lord. Kaya malino po yan, no? At ang apat na hangin, alam natin ang hangin sa Revelation ay war and strifes. Kaguluhan. Kaya nga kaguluhan. Ang Diyos ang nagpapadala po ng hangin na yan. Diba? Siyang nagpapahintulot ng lahat sa mundong ito. Sabi ng Lord, I the Lord do all these things. I make peace and create evil. Sabi niya sa Isaiah. I the Lord do all these things. Kaya nga, ang apat na angel sa Revelation, makikita natin, pinipigil niya ang apat na hangin. Sabi ni John, nakita ko ang apat na angels, pinipigil nila ang apat na hangin sa apat na sulok ng daigdig. North, south, east, west, pinipigil ng mga angels yung hangin. Ano yung hangin? War and strifes, yung gera, yung digmaan. Para hindi pa sumiklab ang tinatawag na nuclear war. Kaya nga ang gerang ito sa Iran, ano ito katuparan lang ito ng mga hula ng Lord sa Mateo 24. Sabi niya, huwag kayong matakot. Ito'y kinakailangan mangyari, ang mga digmaang yan. Yan ang mga palatandaan lamang, sabi niya, na malapit na akong darating. Di ba, tinanong mga apostol yun, Panginoon, ano bang tanda ng iyong muling pagparito? Ano bang tanda ng pagdating mo? At ng katapusan ng mundong ito. What shall be the sign of the end of the world? Kaya, sinagot ni Jesus yan, na ang mundong ito ay magkakaroon po ng katapusan, mga kapatid. Kaya sabi ni Jesus, magkakaroon ng mga digmaan. Bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Kaya itong nangyayari ngayon, sabi ni Lord, huwag kayong matakot, sapagkat ito'y kinakailangang mangyari. Fulfillment lang ito ng prophecy. But the end is not yet, sabi ni Lord. Pero hindi pa ito ang wakas. Ito'y pasimula pa lamang ng kahirapan, sabi ni Lord. Ibig sabihin ng mundong ito, papunta pa lang ang mundong ito sa tinatawag na tribulation period. At ang mga gyerang ito, pasimula pa lang po yan. Kaya nga ang bilihin, nakikita natin, di ba, tumataas ang bilihin, ang gasolina, kanina, ang haba ng pila sa mga gas stations, nagpapanik ka buying sila, akala nila mauubusan ng gas. Dahil ang gasolina raw, parang aabot ng 100 pesos ata. Kaya mga kapatid, manalig po tayo sa Lord, maayos din po ang gulong ito. Sapagat alam natin ang prophecy ng Lord sa Iran. Bumagsak ang Iran pero itatayong muli ng Lord yan. Maayos muli ang gyerang ito, mga kapatid. Kaya nga sabi rito, ang strife ay gyera. Okay, tuloy na natin. Nakita ko, sabi niya, umaahon ng apat na beasts mula sa dagat. And 4 great beasts came up from the sea, diverse one from another. Apat na halimaw, hindi pare-pareho. The first was like a lion. Ang una parang leon, and had eagle's wings. Meron siyang pakpak ng agila. I beheld till the wings thereof were plucked, sabi nito. And it was lifted up from the earth, and made stand upon the feet as a man. And a man's heart was given to it. Alam natin kung sino ang kingdom na ito, no? Ito ang kingdom of Babylon. Amen. Kaya nga, makikita natin dito, ang una ay
lion, tapos ang pangalawa ay a bear, no? Oso. At ang pangatlo ay leopard. At ang pangapat ay terrible beast. Ito na po, no? 4 na halimaw, no? Sa Bible po, sino itong mga halimaw na ito? Sino itong mga hayop na ito? I-interpretin po ng Bible sa Daniel 7 din. Verse 17, pakinggan natin ang interpretation ng Panginoon dito. This great beast, verse 17 and 18, these great beasts, which are four kings, which shall arise out of the earth. Maliwanag po na ang 4 na hayop na ito, na magkakaiba, mga mababangis na hayop, ay 4 na hari. Sabi ng salita ng Diyos, sila ang 4 na hari na maghahari sa mundong ito, sa buong mundo. Kaya maliwanag po na ininterpret ng Bible kung sino itong mga hayop na ito. Pero ang mga hayop sa Revelation at saka sa Daniel, may compound meaning po yan. Ibig sabihin, hindi lang po isang meaning, no? Hindi lang isang kahulugan o representation ang nire-represent nila. Nire-represent din ng hayop ang kingdom, kaharian. Kaya nga mga kapatid, mababasa mo naman yan dito sa verse 24. Sabi niyo, and that, sabi rito, 23, and he said, the fourth beast shall be the fourth kingdom upon earth. Maliwanag po, sinisimbolo rin ng kaharian o kingdom o empire. Ito pong 4 na halimaw na ito. 4 na hari at 4 na halimaw. Alam natin ang unang halimaw, kaya tinawag siyang lion. Alam niyo yung lion, king of the jungle, no? Talagang terrible yan. Pag sabi nga ng Book of Amos, kapag ang lion ay umatungal, sinong hindi matatakot? Dahil tinagurian siyang king of the jungle. Pag ang lion po sumigaw sa kagubatan, lahat ng hayop, ano mang ginagawa niyan, titigil yan. Titingin sa paligid. Kasi alam nila ang boses ng lion. Kung umiinom yan, ang libaw, ang usa umiinom, titingala yan, titingin sa paligid. Ganon ka kinatatakutan ng lion. Kaya tinawag ng Lord ang unang empire na itong si Nebuchadnezzar na lion. Alam natin na si Nebuchadnezzar nagkaroon ng panaginip, isang malaking higanting rebulto na umabot, napakalaking rebulto, higante. At ang sabi ni Nebuchadnezzar, ang nakita ko ang kanyang ulo ay ginto. Ang kanyang balikat ay tanso, at ang parting tiyan ay tanso, at ang paa, at ang mga paa at daliri ay pinaghalong bakal at putik. Yun ang sabi niya, no? Itong panaginip ni Nebuchadnezzar, hindi niya alam na siya yung ulo na ginto. Dito naman sa vision ni Daniel, siya yung lion. Ngayon itong si Nebuchadnezzar, naguluhan ng hari. Itong emperador, hindi siya mapakali. Pinatawag niya yung kanyang mga magicians, mga astrologers, mga wise men ng Babylon, pati na yung mga Chaldeans, no? Sabi niya, gusto ko i-interpret ninyo ang aking panaginip. Sabi niya, nanaginip ako at ginugulo ang aking isip ng panaginip na ito. Dahil ang panaginip na yon ay revelation ng Lord. Revelation ng Panginoong Diyos sa Kanya. Alam mo yung panaginip na galing sa Diyos, hindi ka mapalagay, lagi mong naiisip. Pero ang panaginip, meron namang panaginip na bungang tulog lang. Sabi ng Ecclesiastes, kapag lagi mong iniisip, mapapanaginipan mo talaga. Parang bungang tulog. Merong ganong panaginip. Pero meron talagang dream o vision na nagmula talaga sa Panginoong Diyos. Sabi ni Nebuchadnezzar, kailangan i-interpret nyo ito. Hindi ako palagay. Sabi ng mga wise men, mga Chaldeans, mahal na hari, sabihin nyo po sa amin ang inyong panaginip at aming
ipapaliwanag. Sabi nila, i-interpret namin. Sabi ni Nebuchadnezzar, nawala na sa akin yung panaginip ko, nakalimutan ko na. Kaya, para makasiguro ako sa inyo na talagang naintindihan nyo, sabihin nyo kung ano ang napanaginipan ko. Sabi niya. Ito po medyo mahirap itong inihingi po ni Nebuchadnezzar. Sabi niya, sabihin nyo kung ano ang aking napanaginipan. Ngayon mga kapatid, sabi ng mga Chaldeans, mahal na hari, wala pong sino mang tao na makakapag-interpret ng inyong panaginip kapag hindi nyo sinabi kung ano ang panaginip nyo. Walang tao na makagagawa niyan, kundi Diyos lang, na ang kanyang tirahan hindi tao o hindi laman. Sabi niya, no? Diyos lang ang pwedeng magsabi kung ano ang inyong napanaginipan. Ngayon, mga kapatid, sabi niya, hindi, basta ipaliwanag niyo yung aking panaginip kasi alam ko na gagawa lang kayo ng sarili niyong interpretation. Sabi niya, para makasiguro ako na alam niyo nga. At ang bagay ay nawala na sa akin. Yung dream ko, nakalimutan ko na. Kaya nga po, mga kapatid, ng problema ang mga wise men. Dahil ang sabi ni Nebuchadnezzar, tandaan ninyo, kapag hindi nyo nasabi kung ano ang napanaginipan ko at hindi nyo na-interpret, sabi niya, lahat kayo, tatagtarin ko ng pinong-pino. Ipapapatay ko kayong lahat at ang inyong mga tahanan ay gagawin kong tapunan ng dumi. Sabi ni Nebuchadnezzar. Grabe po ito, talagang lahat ng wise men na-shake sila, talagang natakot silang lahat. Sabi nila, anong gagawin natin? Maya-maya pinuntahan nila si Daniel. Dahil si Daniel ang isa sa pinakamatalinong wise man po ni Nebuchadnezzar, itong apat na Hebreyo. Si Propeta Daniel, yung kanyang mga kaibigan na Hebreyo din, si Shadrach, Meshach, at Abednego. Alam niyo mga kapatid, sabi ng katiwala ng hari, kailangan ma-interpret yun dahil papatayin kayong lahat. Sabihin mo sa hari, bigyan niya kami ng konting panahon at sasabihin namin kung ano ang kanyang panaginip. Alam niyo mga kapatid, itong si Daniel, nag-fasting sila, nanalangin sila, kasama si Shadrach, Meshach, Abednego, at humingi sila ng tulong sa Diyos para malaman kung ano ang panaginip ng hari. Alam niyo kung saan binigay ng Lord yung revelation? Kay Daniel. At sabi ni Daniel, sige, iharap niyo ako sa hari, alam ko na kung ano ang kanyang panaginip. Hinayag na sa akin ng Panginoon. At pagharap kay Nebuchadnezzar, sinabi niya, mahal na hari, kayo na naginip ng higanting rebulto, estatwa na tao. Napakataas ng higanting rebulto. Ang ulo'y ginto, ang balikat ay silver, ang tiyan ay tanso, at ang paa ay pinagalong putik at bakal. Sabi ni Daniel, ito po ang interpretation nito. Ang Panginoong Diyos, itinayo ka sa mundong ito, ginawa kanyang hari, at binigyan kanya ng kaharian, tinayo niya ang Babylonian Empire, at ikaw ang ulong gintong ito. Pinakadakilang kaharian, sabi niya. At ang susunod sa iyo, pagkatapos mo, ito ang medyo bad news kay Nebuchadnezzar. Pagkatapos ng iyong kaharian, may susunod na maghahari pagkatapos mo, at ito ay medyo mahina ng konti kaysa sa iyo, pero maaagaw niya ang kaharian. Siya ang susunod na magiging hari ng buong mundo, emperador ng buong mundo, o empire. Kaya, siyempre, nakakalungkot din yung kay Nebuchadnezzar, kaya yung kanyang kaharian mawawala. At ang sabi at meron pang susunod, yun ang mga tanso, ito naman ang pangatlong kaharian, sabi niya. At ang pangapat, ganun din, pang-apat na kaharian. At pinakahuling, hentil na kaharian na maghahari sa buong mundo.
Sabi niya, no? At pagkatapos nakita mo sa iyong pangitain, may batong nalaglag sa rebultong ito. May batong nalaglag sa rebultong ito, at ang batong ito ay bumagsak sa paa ng higanting rebulto, at ang rebulto ay bumagsak at nagkadurog-durog at naging ipa at tinangay ng hangin at nawala na. Naparam, nawala ang apat na kingdom. Pinakikita ng Panginoong Diyos sa iyo ang apat na kaharian ng tao na maghahari sa lupa. At nakita mo yung batong nalaglag na yon, kilala natin kung sino yung bato, mga kapatid. Amen. Sabi ni Jesus, siya ang ating bato ng ating kaligtasan. Hindi ba, mga kapatid? Yung batong yon, yun ang kaharian ng Panginoong Jesucristo na tumama sa kaharian ng tao, at ang kaharian ng tao ay kanyang ibinagsak na parang. At ang batong yaon na maliit ay biglang lumaki at naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Ayon sa Biblia, ito ang kaharian ng ating Panginoong Jesucristo na itatatag ng Diyos sa mundong ito. Ayon sa Biblia, at ang kahariang yon, sabi ng Biblia, ay hindi na maaagaw ni numang tao. Ito'y maghahari forever and ever. At alam niyo ba kung sino maghahari doon? Basahin natin ang Daniel 7:18. Tuloy lang tayo sa 18. But the saints of the Most High shall take the kingdom and possess the kingdom forever, even forever and ever. Ang linaw po, sabi ng Biblia, yung kahariang yon, yung bundok na lumaki ng lumaki at pinuno ang buong lupa, yun ang kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. At ang maghahari doon, sabi ng Biblia, ay ang mga anak ng Diyos. Sabi rito, the saints of the Most High God shall possess the kingdom. And, sabi rito, forever and ever. Magpasawalang hanggan. Ibig sabihin, hindi na mawawala sa mga Kristiyano ang kaharian ng Ama. Sinabi rin ni Jesus yan sa Ebanghelyo. Sabi ni Jesus, nang makita niyang lupaypay ang mga believers, mga anak ng Diyos, sabi niya, fear not, sabi ng Lord, fear not, little flock, huwag kayong malungkot. For it is your Father good pleasure to give you the kingdom. Amen. Huwag kayong malungkot, mamuntikong mga anak, sapagkat kaligayahan ng Ama, kaligayahan ng Diyos, ng inyong Ama, na ibigay sa inyo, ipamana sa inyo ang kanyang kaharian. Amen. Maliwanag po ito, mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay mapoposes daw ng mga anak ng Diyos. Napakaganda nito. Kaya nga, yung apat na kingdom na yon, mapaparam lahat. At tuloy ko po natin itong Daniel. Kaya itong lion na ito si Nebuchadnezzar, na nung una, conqueror, lumilipad, no? Para siyang lion na napaka-powerful. Talagang nananakop, kinatatakutan. Pinapapatay ang gustong ipapatay, sabi ng Biblia. Binubuhay ang gusto niyang buhayin. Subalit, ibinaba siya ng Diyos. Kaya dito, binigyan siya ng ibinaba siya sa lupa at binigyan ng puso na parang tao. Sabi niya, naging pangkaraniwang tao siya. Ibig sabihin, yung kapangyarihan nawala sa kanya. Kaya nga nagkaroon siya ng isip ng asno sa loob ng 7 taon, pinarusahan siya ng Diyos. Para kilalanin niya na ang Diyos ang nagtatatag ng kaharian sa tao. Hindi po siya. Kaya kinilala rin ni Nebuchadnezzar ang Panginoon, kaya naging tao siya. Pangalawa, sabi rito, the second, dito po, and behold, another beast, sabi dito, another beast, a second, like a bear, isang oso, and it raised up itself
on one side. Yung isang tagiliran niya, itinataas daw niya. Yung isang tagiliran ay mababa. Yung isang tagiliran, tinataas niya. Dahil itong leopard na ito po ang Medo-Persian Empire. Ang nagsamang Media, kaharian ng Media at ng Persian. Mga kapatid, sa panahon ni King Cyrus. Kaya mataas yung isang tagiliran dahil si Cyrus ang talagang nagdala sa Medo-Persian Empire. Siya ang mas powerful. Pero nung una, sila po ay mga anak po ni Noah ito Nung matapos yung baha, ayun, salamat ito po. Salamat. Thank you. Ang ganda. Okay. Babylonian Empire. Ito. Medo-Persian Empire, naalala ko, itong Medo-Persian Empire, nagsimula ito noong 605 BC, excuse me, hanggang 539 BC. Kaya maliwanag na si Nebuchadnezzar at ang mga anak niya ay naghari po ng more or less 66 years. Amen. 605 to 539 BC. Pagkatapos po, sinakop ng Medo-Persian Empire itong Babylon noong 539 BC hanggang 31 BC, 331 BC, naghari naman ng Persia, Medo-Persian Empire. Kaya mga kapatid, sa pangunguna po ni King Cyrus ng Persia. Kaya alam natin ang pinagbulan ni Cyrus at ng Media, no? It's sila yung mga anak ni Noah na dati pong Elam, itong Persia. Anak siya ni Shem, no? Si Shem po ay nanganak ng maraming anak. Isa sa panganay niya itong si Elam na naging mga Elamites. At sila'y nanirahan po sa hilagang bahagi po ng Iran. Itong Iran ngayon, bandang hilaga. Ito namang pinsan niya na si Maday, anak naman siya ni Japhet. Si Japhet pala baliktad, no? Nanirahan naman sa bahaging timog ng Iran. Hanggang sa lumakas itong si Maday, lumaki siya, medyo mahina pa ang Persia noon, ang Elam. Pero nang ipanganak si Cyrus, si King Cyrus, na naka-prophecy sa Isaiah 45, na itatayo ng Lord bilang makapangyarihang hari at lalangisan, doon lumakas ang Persia. Kaya mas lumaki ang Persia kaysa Media, ang Medes. Kaya nga po, ang isang bahagi ng oso, mas mataas yung isang bahagi niya. Mas lumaki ang Persia. Kahit sa Ram, makikita niyo yan sa chapter 8 ng Daniel. Sabi ni Daniel, nakita ko ang isang ram, isang barakong tupa, mabagsik. Sabi niya, no? May dalawang sungay. Ang isang sungay ay mahaba ang sungay, pero yung isa medyo maikli. Yung isa mas mahaba. Yung mahabang yun po ang Persia. Yun si Alexander the Great. Dahil ang sungay sa Bible ay hindi literal na sungay. Ito po ay nasa Bible din. I-interpret ng Bible kung ano ang sungay. Pakibasa nga po natin dito. Sa Revelation, dito sa Daniel 7, verse 24. And the 10 horns, sabi dito, and the 10 horns out of his kingdom are 10 kings. Maliwanag po, ang 10 sungay ng halimaw sa kanyang kaharian ay 10 hari. Amen. Maliwanag po ito na ang sungay hindi literal na sungay. Kaya ito po ay 10 hari. Kaya yung ram na nakita ni Prophet Daniel, ito po ang hari po ng Persia at ang hari ng Media. Ang mahabang sungay, yun po si Cyrus. Kaya makikita natin tumutugma dito sa Ber na nakita na vision din ni Daniel, ang isang bahagi niya mataas, yung isang mababa. Yun ang Media. Yung tumaas si Cyrus. Sapagkat si Cyrus ang anointed. Nasa Isaiah 45 po, ang sabi ng Panginoon kay Cyrus,
Thus saith the Lord to Cyrus, mine anointed, sabi ng Lord. Si Cyrus pala ay anointed ng Diyos. Bagamat hentil, hindi alam ni Cyrus ito. Pero sabi ng Diyos, siya'y aking anointed. At sabi niya, ang kanyang kanang kamay ay aking hinahawakan, sabi ng Lord. At bibigyan ko siya ng kayamanan at kapangyarihan upang iligtas ang aking bayan sa captivity sa Babylon. Para magamit daw ng Diyos si Cyrus para iligtas ang mga Israelita na binihag ni Nebuchadnezzar ng halos 70 years. Di ba nangako ang Lord? Nang dumating si Nebuchadnezzar sa Israel, sinakop niya ang Israel at dinalang bihag ang hari at ang mga propeta ng Israel, pati na si Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Kaya mga kapatid, dito po, nangako ang Lord, magpasakop kayo sa Babylonia, sabi niya, para kayo mabuhay. Hindi ko kayo pababayaan doon, pero ibabalik ko rin kayo sa inyong bayan, sa inyong bansa, after 70 years, sabi ng Panginoon. At ito po'y nangyari sa panahon ni Cyrus. Ang planong gamitin pala ng Lord si Cyrus. Nang i-prophecy ng Lord ito, sabi niya sa 44, gagamitin kita, sabi ng Lord kay Cyrus, ikaw ay aking shepherd. Ikaw ang magtatayo ng aking templo at ng Jerusalem, sabi ng Lord kay Cyrus. Hindi alam ni Cyrus yun. At nang i-prophecy ng Lord ito sa Isaiah 45, hindi pa pinanganak si King Cyrus. Mga kapatid, ito ang kamangha-mangha eh. Sinabi na ng Diyos ito, hindi pa man pinanganak si Cyrus. Kaya nga mga kapatid, natupad yung sinabi ng Lord dito sa aklat po ng Isaiah, mga kapatid, 46, verse 9 and 10, sabi ng Lord, ako ang Diyos at wala ng iba. Ako ang nagde-declare ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap mula pa nung una, mula pa nung ancient times, sinasabi ko na kung ano ang magaganap sa last days. Kaya nga si Cyrus, 150 years bago siya ipanganak, sinalita na ng Diyos ito, pinrapisi na ng Lord ito, na si Cyrus ay magiging isang dakilang hari at palalakasin ng Diyos para matalo niya ang Babylonian Empire. Kasi ang Babylonian Empire, walang makatalo yan. Makapangyariang imperyo yan sa buong mundo. Kaya nga, isa pa, meron siyang malaking ilog. Yung ilog na yun, na hindi makatawid ang mga kaaway. Pero tinuruan ng Diyos si Cyrus. Di ba nakasulat sa Isaiah 44? Sabi ng Panginoon, ako ang magpapatuyo sa mga ilog, sabi ng Lord, ng Euphrates. Kaya naniniwala ko, nabasa ni King Cyrus ang Bible. Nabasa niya ang prophecy ito sa Isaiah at binigyan siya ng Lord ng wisdom para maunawaan ito. Patuyuin mo ang ilog ng Euphrates. Ibig sabihin, dinivert niya yung daan. Nagpahukay siya ng daan sa ibang daan, kaya yung ilog dumaan po sa ibang daan. Natuyo yung ilog na pumuprotekta sa muog ng Babylon. Kaya lumitaw po yung kanyang mga gate bukas. Di ba sabi ng Lord niya sa Isaiah? Bubuksan ko ang mga gate na bakal, sabi ng Lord, para masakop mo ang mga bansa at mga hari, sabi ng Lord kay Cyrus. Kaya makikita natin dito ang katotohanan ng Bible. Nangyari yan. Mahigit 150 years ang lumipas, pinanganak si Cyrus at naging dakilang hari. Yun ang ginawa niya, kaya natalo niya si Belshazzar, yung apo ni Nebuchadnezzar. Patay na si Nebuchadnezzar noon, apo na lang niya yung naghahari sa Babylon. Naalala niyo nung nakikipag-inuman si Belshazzar, ginamit niyang sa pagkikipag-inuman niya sa kanyang mga princess, ginamit niya yung mga kopa ng templo, yung mga banal na bagay sa templo, mga gintong kopa, yun ang ginagamit ni Belshazzar, hari ng Babylonia. At habang umiinom sila, pinupuri nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Yung kanilang mga idols, pinupuri nila. Yung kasalanan yun, walang kapatawaran yan sa Diyos.
ginamit ang mga banal na gamit ng templo ng Diyos para purihin, magsaya para purihin ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Anong nangyari? Maya-maya may nakita si Belshazzar, isang putol na kamay na puti, sumulat sa dingding sa harap niya. Di ba? Ano yung nakasulat? Mene, mene, tekel, uparsin. Nanginig sa takot si Belshazzar. Nakita niya sa harap niya. Nanginig siya sa takot. Nangangatog ang kanyang mga tuhod. At walang makapag-interpret sa mga wise men niya kung ano yung mene, mene, tekel na yun. Pinatawag si Propeta Daniel. At na-interpret ni Daniel ang ibig sabihin niya. Sabi ng hari, Daniel, pag itong nakasulat na ito, sinulat ng kamay na puti, na-interpret mo, bibigyan kita ng malaking kayamanan at karangalan. Alam mo, sabi ni Daniel, mahal na hari, ipamigay na lang nyo sa iba ang pabuya nyo, ang inyong reward. Pero babasahin ko pa rin ang nakasulat, ang sinulat ng Panginoong Diyos. Dahil ito'y masamang balita para sa iyo. Masamang balita yon yung nakasulat. Sabi ng Panginoon, ininterpret ni Daniel, ikaw ay tinimbang ng Panginoon at nasumpungan kang kulang ang timbang mo. Kaya't ang iyong kaharian ay hahatiin ng Diyos at ibibigay niya sa Medes at Persia. Media at Persia. Paghahatian ng Persia at Media ang iyong kaharian. Yung Mediang yon at Persia, si Cyrus yun. Kaya nagkatotoo, maya-maya lang po, pumasok na si Cyrus. At kinubkob niya, tinalo niya ang Babylonian Empire, mga kapatid. Kaya nagkatotoo lahat ang propesya ng Panginoon. Yun ang prophecy. Kaya, yun po, Medo-Persian Empire. Doon natalo ni Cyrus ang Babylonia. Kaya nga, makikita natin dito yung oso. Tignan niyo po yung oso. Behold another beast, a second, yung pangalawang beast, like to a bear, oso. And it raised up itself, sabi niya, on one side. And it had it had 3 ribs in the mouth of it. Meron siyang 3 tadyang na kinakain sa kanyang bibig. Sabi nito, no? Between the teeth of it. And they said thus unto it, at nagsalita ang tinig mula sa langit, arise, devour much flesh. Sabi ng tinig kay Cyrus, sabi niya, manakop ka pa ng manakop. Manila ka pa. Ibig sabihin, manakop ka pa ng manakop. Ginawa siya ng Lord na isang conqueror. Kaya yung 3 ribs na kagat-kagat ng bear, ng Medo-Persian Empire, ito ang Medo-Persia, ito po ang 3 kaharian na kanyang sinakop. Kaya 3 tadyang ang sinasakmal niya sa kanyang bibig. Kinakagat niya. Ibig sabihin, ito ang 3 malalaking kaharian na makapangyarihan na tinalo ni Cyrus. Una ang Lydia, binagsak niya sa lupa, nawasak ang Lydia. Pangalawa, ang Egypt, winasak niya rin ang Egypt, tinalo niya. At pangatlo nga po, ang Babylonia, Babylonian Empire ni Belshazzar. Kaya pinakita ng Lord kung anong kaharian ang masasakop ni Cyrus. Kaya nga si Cyrus na anointed ng Diyos, pinagpala rin ang kanyang kaharian at mas mahaba ang kanyang panunungkulan kaysa sa Babylonia. At pangatlo, dumating po si Alexander the Great, yung pangatlong sungay. Makikita natin sa Daniel chapter 8, itong ram na may 2 sungay, ang isang maikli, ang isang mahaba, si Cyrus ang mahaba. Maya-maya yung ram na yan, dumating ang isang he-goat, isang barakong kambing, na may malaking sungay, sabi rito, sa kanyang between its eyes, no? Meron siyang mahabang sungay sa pagitan ng kanyang 2 mata, at sinugod ang ram.
itong barakong tupa na may dalawang sungay, at sinungay niya ng kanyang sungay at napatay niya. Bumagsak po ang Medo-Persian Empire. Tinalo ni Alexander the Great. Ang pangatlong empire, ang Grecian Empire. At ito po ay nagsimula noong 331 BC hanggang 168 BC. Yan po ang Grecian Empire na tumalo po sa Medo-Persia, mga kapatid. Kaya, itong leopardong ito, makikita natin itong leopard, sabi rito, meron siyang 4 na pakpak at 4 na ulo. Bakit may 4 na ulo? Sapagkat ang sabi rito, babasahin ko po, no? Daniel 7. Balik tayo sa 7. Dito sa pangatlong leopardo. After this I beheld, and lo, another like a leopard, which had upon the back of it 4 wings of a fowl, and the beast, sabi rito, had also 4 heads. Ang leopardong ito, meron pa raw siyang 4 na ulo. And dominion was given to it. Kaya mga kapatid, ito ang tumalo sa Medo-Persian Empire. Meron siyang 4 na ulo. Ibig sabihin, dahil itong hari niya, namatay ang hari niya na si, sabi rito, verse, okay, pumalit sa kanya nang mamatay siya, ang pumalit ang kanyang 4 na top generals. 4 na general na ang pangalan po, babasahin ko sa inyo, si Cassander, Ptolemy, at General Lysimachus, at Seleucus, General Seleucus. Itong top general na ito, ang pumalit kay King Alexander the Great. Namatay po siya, mga kapatid. At nagkasakit po siya. At siya po ay pinalitan ng kanyang 4 na top general, kaya na-divide ng 4 itong kanyang kaharian at humina. At doon pumasok itong Roma. Pang-4 na kaharian, itong Roman Empire. Last na po ito. Okay, tingnan natin itong 4 na kaharian. Sabi rito, verse 7, after this I saw in the night vision, and behold, the 4th beast, ang pang-4 na hayop, sabi rito, dreadful and terrible. Ay, grabe, makapangyarihan, kakilakilabot. And strong exceedingly. And it had great iron teeth. It devoured and brake in pieces, and stamped the residue with the feet of it. And it was diverse from all the beasts that were before it. And it had 10 horns. Kakaiba ito, sapagkat meron siyang 10 sungay. Ang hayop na ito may 10 sungay. Inuulit ko, yung 10 sungay, hindi literal na sungay. Amen po ba? Kaya ganun ang, masyadong talagang mysterious talagang matalinhaga. I considered the horns, yung 10 sungay, and behold, there come up among them, tandaan nyo yung salitang among them, huwag niyong kalilimutan ito, para hindi kayo maligaw. Malalaman nyo kung saan magmumula ang little horn, ang Antichrist. Ang little horn ng Antichrist na magtatatak ng 666. Para makita nyo po ito, no? Mabagsik ito. Kakalaban sa church ito. Kailangan makilala natin ito. Saan magmumula ang little horn? Pakinggan na, makikita mo kung saan magmumula ang little horn. Sabi rito, there come up among them, among the 10, among them, mula sa kanila magmumula. Hindi sa Amerika. Amen. Another little horn. Among them, another little horn. Lumitaw ang maliit na sungay. Before sabi rito, before there were 3 of the first horns plucked
by the roots. And behold, in this horn were eyes like the eyes of a man. Ito raw little horn, may mata katulad ng mata ng tao. Dahil tao ito. And a mouth speaking great things. Itong little horn, meron siyang bibig. Tao ito na nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos. Lumalaban siya sa Diyos. Mga kapatid, kaya nga sabi rito, itong Antichrist, no? Excuse me. I beheld, till the thrones were cast down, and the Ancient of Days, sabi rito, sat, whose garment was white as snow. And sabi rito, ito na nga po, hanggang doon lang po, sa apat na kaharian. Maliwanag po, ayon sa Biblia, nakita natin, ang 10 horns ay 10 kings. At may lumitaw na maliit na sungay sa 10 sungay. Amen. Yung maliit na sungay na yan, ay kakalaban yan, sabi rito. Para makita nyo itong gagawin ng little horn. Sabi rito, and the 10 horns out of his kingdom are 10 kings that shall arise, and another shall rise after them. And he shall be diverse from the first, and he shall subdue 3 kings. May pababagsakin siyang 3 kaharian, 3 hari sa 10. Itong little horn, meron siyang didigmain doon na 10 kaharian, 10 hari, at pababagsakin niya. Makapangyarihan itong little horn na ito. Dahil ito po ay papasukan po ito ng spirito ni Satan. May power siya ng diablo. Kaya nga, very powerful at kumakalaban sa Diyos. At ito ang kakalaban sa lahat ng Kristiyano sa last days. Sabi rito, and he shall speak great words. Sabi rito, great words against the Most High. Kakalaban siya, magsasalita siya ng kalapastanganan sa Diyos. And shall wear out the saints of the Most High. Kaya nga, uusigin niya ang church. Uusigin niya ang mga saints. Sino ba ang mga saints? Pag sinabi ng Bible mga saints, mga believer yan. Nasa 1 Corinthians chapter 1 verse 2, lahat daw ng believer kay Jesus Christ at na-sanctified, na-justified, tinatawag sila ng Diyos na mga santo. Saints of the Most High God. Amen. Yan ang church. Kakalabanin niya ang church. Kaya nga, mga kapatid, makapangyarihan itong pahintulutan ng Lord yan. At ang sabi ng Lord, tutuloy ko po, no? And sabi rito, ilang taon siyang maghahari, itong Antichrist na ito. And they shall be given, sabi rito, they shall be given into his, sabi rito, hand, until a time, and times, and the dividing of times, of time. A time, and times, and the dividing of time. Kaya kung titingnan mo ito, ang time, 1 year po ito. Binigyan siya ng pamamahala ng isang time, at times, 2 years yan. Kaya magiging 3 years. And the dividing of time, at kalahati ng taon. Kaya 3.5 years. Equivalent to 42 months. Makikita mo ang kasagutan sa Revelation 13. Sabi ng Panginoon, ang halimaw na bumangon mula sa dagat ay binigyan ng pamamahala, and power was given unto it to continue 42 months. Kaya nga yung 3.5 years dito ay equivalent siya sa 42 months. 3 taon at kalahati. Siya ang Antichrist na tatayo. Sa isang, siguro sa susunod na mga meeting, pag-aaralan natin, sino itong Antichrist? Saan siya magmumula? Pero dito may clue na tayo. May nakita nyo na yung clue. Among them. Magmumula siya sa Europa. Lahat yung magsabing amen. Europe siya. Kasi ang 10 sungay na yan, European nations yan. Dahil
bumagsak ang Roman Empire, actually walang sumakop dyan eh. Hindi katulad ng Babylonian, Grecian Empire, Medo-Persian, may sumakop sa kanila. Pero ang Roman Empire, wala pong sumakop. Walang nag-conquer sa kanila, kundi na-divide sila. Una na-divide yan sa dalawang kingdom. Itong Northern and Southern Kingdom, no? Pero bandang huli, nagkawatak-watak yan. Kaya yung 10 tribo, nagkanya-kanya ng tribo. Kaya yung mga Anglo-Saxon, naging mga British sa UK, no? Yung iba naging napunta sa Germany, naging mga Germans. Yung iba napunta sa France, naging mga Frances. Pero hindi na sila nabuong muli, nawatak na, nagkanya-kanya na. Kaya nga sabi rito, susubukan nilang makipag-mingle sa tao, kaisa muli. Pero katulad ng bakal at putik, hindi pwedeng magsama. Kaya hindi na mabubuong muli. Nagkawatak-watak ang Roman Empire. At sa panahon natin ngayon, nasa panahon pa rin po tayo ng Roman Empire. Yung sa 10 daliri tayo ngayon. Nasa 10 daliri. Those states. Kaya nga mga kapatid, nakita na natin ang European Union, nagkaisang muli ang Europe. Di ba mga kapatid? Amen? Kaya nga, mga kapatid, dyan magmumula ang 10 kaharian ng Antichrist. Kaya nga, ang Antichrist may 10 sungay. Dyan magmumula, mga kapatid. Isang araw yan ang ating magiging topic. Sino ba ang dalawang beasts sa Revelation 13? Sino ang unang halimaw? Sino ang pangalawang halimaw? Lahat yan i-interpret po ng salita ng Diyos. Inireveal po ng Diyos ito para ma-share natin sa lahat ng ating mga kapatid. Napakalinaw po nito. Amen. Kaya itong 4 kingdoms, alam na natin, no? Itong Babylonian Empire, Medo-Persian Empire, Grecian Empire, at ang Roman Empire na naghari sa buong mundo. At bago tayo manalangin, mga kapatid, may bumagsak na bato sa 4 na kaharian yan, sa Higanting Rebulto, yung 4 kingdoms. At yung 4 na kaharian nawasak, na parang nadurog at naging ipa, at tinangay ng hangin at naparam, nawala. Ibig sabihin, sabi ng Lord, lahat ng kaharian ng tao sa lupa, sabi ng Diyos, kanyang wawasakin, kanyang aalisin. At ang itatatag ng Lord, yung batong nalaglag, yun ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. Yun ang Kingdom of God. Yun ang kaharian ng Panginoong Jesucristo, sabi ng Biblia, naging malaking bundok ang batong yon, lumaki ng lumaki, at pinuno ang buong daigdig. Pinuno ang buong lupa. Yun ang kingdom ng Panginoong Jesucristo. At ang sabi ng Lord, minagaling ng Ama na ibigay sa inyo ang kanyang kingdom, sabi ng Lord. Di ba ang linaw, mga kapatid? Kaya maghahari ang Lord ng 1,000 years sa mundong ito. Pagkatapos ng 1,000 years, magkakaroon ng judgment. Pagkatapos ng judgment, ano mangyayari? Final battle muna. Final battle, pagkatapos judgment, isa-set ang judgment. Pagkatapos, yun na po ang tinatawag na bagong langit at bagong lupa. New heaven and new earth. Yun ang eternity, mga kapatid. Kaya ang good news, sabi ng Lord, lahat kayo na mga sumampalataya kay Jesus Christ, meron kayong buhay na walang hanggan. Mapalad po kayo. Sapagkat meron pa rin mabubuhay sa mga hentil, yung maiiwan sa Armageddon na buhay, pero wala silang eternal life. Kayo lang na sumampalataya, nakipagkaisa sa Panginoong Jesucristo, sabi ng Biblia, kayo lang po ang may buhay na walang hanggan. Siguro mga susunod ng mga meeting, matatalakay din natin yan, at napakagandang mensahe po nito, mga kapatid. At tatalakayin din natin yung Antichrist. Sino ba talaga ang Antichrist? Kasi ang daming nangangaral ng Antichrist, mga kapatid, nakikita ko, gumagawa sila ng sariling interpretation nila sa Bible. Napakadelikado po niyan. Ang Bible ang mag-i-interpret sa kanyang sarili, mga kapatid. Hindi natin dapat i-interpret ito sa sarili nating pangunawa. Delikado po yan. Dahil haharap tayo sa judgment, ipagsusulit natin lahat ng aral natin. Kailangan nasa Bible po ang aral. Amen. Kaya nga, purihin ng Lord at ang Panginoon, nireveal niya sa akin at sa church kung sino at saan magmumula ang
second beast, yung Antichrist na magtatatak ng 666. Mga kapatid. At yung tatak na 666, controversial din yan. Ang sabi nila, ang 666 daw, 666 yung mga barcode, yung mga iba-ibang sinasabi nilang produkto na may 6. Ano ba ang 666? Sabi naman ng iba, microchips na ipapasok sa kamay ng tao, yun daw ang 666. Ang sabi ng iba, ito raw ay nasa isip lang ng tao, ang 666. Mga kapatid, ano ba talaga ang katotohanan sa 666? Lahat yan sasagutin ng Bible. Sabi ng Biblia, huwag niyong kalilimutan ng prophecy. The Bible must be the one to interpret itself. Amen po ba? Ito po ang mag-i-interpret. The Bible must be its own interpreter. Lahat ay magsabing amen. Ito ang mag-i-interpret sa kanyang sarili. Makikita natin lahat ng mystery sa Bible. Sa tulong ng Holy Ghost, ng Holy Spirit, ipakikita ng Lord sa atin na malinaw po ito. Siguro okay na po ito mga kapatid. Maraming salamat sa inyong lahat. Ulitin ko po, kita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Itutuloy natin itong series na ito. Kasi itong series na ito, mahaba ito eh. Pagkatapos ng tinatawag na Armageddon, magkakaroon muna ng Armageddon eh. Tribulation period. Pagkatapos ng tribulation period, bago tribulation, rapture, no? Pagkatapos, Great Tribulation. Pagkatapos, magkakaroon po ng tinatawag na yung final burning sa mundong ito, sa Armageddon. At doon po, maghahari ng Panginoon ang tinatawag na millennial reign of Christ. Ano bang nature ng millennium? Ano ba? Sino bang maghahari sa millennium? Ano ba? Mag-aasawa ka pa ba doon sa millennium? May pagkakataon ba mag-asawa yung mga naghari ng 1,000 years? Marami tayong dapat malaman sa millennium. Isang aral po yan. Pagkatapos ng millennium, anong susunod? Yun na nga. Alam nating lahat, yun doon pa lang final burning, no? Tapos, judgment. Pagkatapos ng judgment, yun na, itatatag ng Lord ang kanyang bagong langit at bagong lupa sa mundong ito. Yan po siguro mahalagang malaman natin ito at makikita nyo napakagandang prophecy. Napakagandang prophecy. Malalaman natin ang mangyayari sa hinaharap. Alam na natin ang future ng church at alam na natin ang future ng Israel. Ang Israel, hindi nila alam ang kanilang future, pero tayo alam natin. Nasa Bible po. Kaya nga, sabi ni Jesus sa mga Israelita, it is not for you, Israel, to know the time and the season. Sabi rito, kung ano ang inilagay ng Ama, sabi niya. Pero tayo, binigay ng Lord sa atin ang revelation sa church dahil tayo ang sumampalataya kay Jesus Christ. Tayo yung tumanggap kay Jesus Christ. Ang Israel, nireject nila si Jesus at pinako nila sa krus. Kaya nga mga kapatid, ang Israel, kakawawa. Kasi hanggang ngayon, nasa sumpa sila. Nasa sumpa sila. Kaya kailangan natin silang ipanalangin. Yan po, isang araw tatalakayin din natin yan. Praise the Lord. Kaya siguro po okay na po ito. Manalangin po tayong lahat. Bago tayo manalangin, ini-invite ko po kayo na inaanyayahan ko kayo na patuloy niyo pong subaybayan ang programang ito tuwing linggo ng alas 8. Mga alas 8, simula po ang ating live streaming. Marami po kayong makikita. Marami kayong matututunan sa salita ng Diyos, mga kapatid, na hindi gawa-gawang interpretation lang. Makikita niyong malinaw sa banal na kasulatan, mga kapatid. Sapagkat ito po ang revelation ng Lord sa akin. Sabi ng Lord sa akin, preach the true gospel, sabi ng Lord. Kaya sa linggo po, tatalakay tayo ng panibagong aral. Ini-encourage ko lahat po na magpatuloy po kayo at i-share nyo po sa mga kaibigan nyo. Yung mga kaibigan nyo po, para sila rin ay maligtas. Makilala nila ang Panginoong Jesucristo, maging handa sila sa rapture, no? Sa pagbabalik ng Lord. I-share nyo po ang ating programang ito para po madala natin sa kanila ang gospel. Mahalaga po ang kaligtasan, mga kapatid. Kahit sa mga pastor, sa mga preacher, i-share nyo po. Malaking tulong po sa kanila yan, sa kanilang ministry. Marami po tayong mga kaibigang mga pastors na nakikinig. Kaya nga, pagpalain po kayo ng Diyos, mga pastors, no? At lahat pong ito ay revelation ng Diyos
sa inyong lingkod, no? Hindi po ito nagmula sa akin. Hindi ko kayang gawin ito, mga kapatid. Hindi ko nakuha ito sa Bible School, mga kapatid, at alam na alam natin yan. Kaya mga kapatid, ang Diyos ay nagre-reveal. Amen. Ito yung mga kaloob ng Holy Spirit, kaya i-share po natin sa iba nating mga kamanggagawa. Sabi ng Lord, magpunuan kayo. Magpunuan, hindi magpunaan. Lahat tayo lalago ng lalago hanggang sa isang araw, lahat ng kaalaman natin magkakapantay-pantay at lahat tayo aabutin natin ang kapuspusan ni Kristo. Pagdating ng araw na yon, magmamanifest lalo ang power ng Holy Ghost. Katulad ng ginawa niya sa crusade, yung patutok ko lang ng konti yung krusada, meron pong mga bulag na nakakita. Merong isang pinag-pray ko, bulag ang isang mata, ngayon nakakakita na siya. Yung isa, pipi po, kinulam yan, ilang taon siyang pipi, umikli ang dila. Sa krusada, mga kapatid, nakapagsalita, ngayon po may tinig na, tuwang-tuwa yung pamilya, at nag-a-attend na sila ngayon. Bunga ng crusade, namunga ang crusade, ang ating mini crusade sa Del Pilar, Nueva Ecija, Saragosa, Nueva Ecija, isang barangay lang po, barangay crusade, pero namunga. Ngayon ang gawain doon, 2 na po ang gawain. Nadagdagan yung ating mga outstation ng 2 gawain. Kaya nga mga kapatid, nagliligtas ang Lord. Tandaan niyo po, patuloy po kayong makinig ng revelation sa programang ito. Tandaan niyo po yung lagi kong sinasabi sa inyo, the more revelation you get, the more word you get, the more powerful you become. Amen. The more word you get, the more Jesus Christ you become. Manalangin po tayong lahat. Lord Jesus, salamat po muli sa iyong mga salita na amin na po na-share sa inyong mga lingkod, sa inyong mga anak, Panginoon. Salamat, Lord God, sa mga revelation ito na hindi namin kayang maunawaan kung sa sarili lang po namin kaunawaan. Dalayan ko po ng mga salitang ito, itanim mo, itatak sa puso ng bawat anak mong nakarinig, ang mga baguhan, patuloy mo silang palaguin sa kaalaman, patuloy mo silang pagpalaing lahat, Panginoon. At dalayan ko po na patuloy kang magligtas ng marami pang kaluluwa sa pamamagitan ng programang ito at ganoon din ng iyong mga krusada na aming inilalakad buwan-buwan sa iba't ibang lugar. Lord God, dalayan ko patuloy ka pong kumilos sa aming mga kapatid upang makita nilang lahat, Lord God, na ang lumalago sa kaalaman ay lumalago rin sa kapangyarihan. Patuloy kang gumawa ng mga greater miracles sa iyong mga krusada upang ito po ay magamit namin, Lord, sa aming mga live streaming sa Facebook at sa YouTube. Ganun din po, marami ang maligtas na kaluluwa. Maraming salamat sa maraming naligtas sa krusada sa Saragosa, Nueva Ecija. Lord, dalayan po ang mga kapatid namin doon na ngayon nanonood sa aming live streaming. Pagpalain mo po silang lahat at patuloy mo silang palaguin sa pananampalataya. Salamat, Lord. Pagpalain mo ang pamilyang ito na nagbukas ng pinto para sa iyong gawain. Itong sala nila, ginawa nilang studio ng iyong gawain. Lord, pagpalain mo sila at ganun din lahat ng mga miyembro po ng multimedia team. Pagpalain mo po silang lahat sa kanilang napaka-excellent na trabahong ito. Lord, dalayan ko lahat sila ay pagpalain mong lahat, Lord. Sa lahat ng bagay, sa financial, sa material, physical, higit sa lahat sa spiritual. Ganun din ang pamilyang ito ni Brother Mickey, kanyang pamilya. Ganun din po lahat ng aming mga kapatid na nanonood ngayon sumusubaybay sa live streaming na ito. Pagpalain mo po silang lahat, Panginoon, sa financial na bagay, sa material, sa physical, kaalaman at pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, Lord, aming Panginoon, ito po ang lahat ng aming dalangin. In Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless you all. God bless you all, mga kapatid. Magkita-kita po tayo muli sa web darating na linggo, alas 8 ng gabi.